May isusulong na may sinusulong ngayon, binalita ni inanunsyo ni Senador Bam Aquino, nagsusulong siya ngayon ng isang Senate bill, Party List Reform Bill. Sinusulong niya na ireporma yung party list, yung sistema ng party list. Ang basihan o anong gusto niyang ireporma, tama naman yung kasi yung konsepto ng party list na i-represent yung mga karoon ng kinatawan ang mga marginalized, yung mga nasa laylayan na sektor at grupo sa lipunan ay magkaroon ng kinatawan sa Kongreso, sa Kamara lalo na, ay parang hindi nasusunod. Obserbasyon naman yan ng halos lahat. So dito sa tinutulak na ito ni Senador Bam Aquino, magpo-propose siya ng mga measures o pagbabago, amyenda sa batas tungkol sa party list. So sa kanya, hindi para i-abolish ang party list, kundi i-correct, magpasa ng party list reform bill, irereporma. Ibig sabihin, yung mga loopholes, yung mga butas, yung mga hindi magandang nangyayari sa party list system ay mai-correct. Ang pinakamalaking hindi magandang nangyari sa party list system, ang nangyari ngayon, ang halos karamihan ng party list, 56 halimbawa, na par na na party list 'yan, o 56 na party list nakaupo sa Kongreso sa ngayon. Yang 46 na 'yan, na 56 na 'yan na party list, siguro 6 lang diyan ang party list talaga ng marginalized. 6 lang. Yung 50 diyan, kung hindi man party list ng political dynasty, ay party list ng malalaking negosyante, kontraktor, mga sekta ng relihiyon. Kaya yan yung naging problema na sa party list. Sa ngayon, ang mga masasabi nating totoong party list ng marginalized, di siyempre yung Makabayan Black, o yan, totoo yan. Tunay talaga yan na party list ng mga nasa laylayan na sektor ng grupo. Yung Kabataan Party List, yung Alliance of Concerned Teachers, Gabriela Party List, totoo yan. Yung Mamamayang Liberal nila Laila de Lima, yun, totoo yun. Yung Akbayan Party List, yung kamanggagawa, kahit pa paano yung kamanggagawa ni Eli San Fernando. Yan yung mga yan yung mga totoong party list ng laylayan. Ah, ang Bunyog, kung nanalo sana, yun, totoong party list yan ng laylayan. Hmm. Pero yung katulad ngayon, yung CWS party list, ay Construction Workers Solidarity Party List yun, CWS. Sino yun? Si Garjola, na ngayon ay inaakusahan na bilyonaryo. Napakaraming kontrata sa DPWH flood control. Kita nyo na yun. Isa pa, yung Uswag Ilonggo. Di akala mo, nire-represent niya yung mga Ilonggo na mga nasa laylayan. Hindi eh. Nasangkot din dito sa anomalya sa flood control yung Congressman Ang. Yung Congressman Ang, kinatawan ng Uswag Ilonggo Party List. Yung Ako Bicol Party List, kinatawan daw ng mga Bicolano. Ay, ayan, sila Saldico, kontraktor din. Yung Tingog Party List ni Martin nilang mga Romualdez. Wala. Talagang yung kay Revilla, yung Agimat Party List. Ano naman ang nun, paano naman yung naging kinatawan ng laylayan, Agimat Party List. Doon sa Pampanga, yung sa mga Pinida, yung Nanay Party. Talaga, kahit yung mga sekta ng relihiyon, may dala-dala na ring party list. Ang Sagip Party List ni Marcoleta, identified yan sa Iglesia ni Cristo, pati yung Diwa Party List. Yung Sibak Party List, identified yan sa Jesus is Lord ni Joel Villanueva. Yung BH Party List, sa dating daan yan identified. Kaya ang nangyari ngayon, mga malalaking negosyante, yung mga political dynasties. Halimbawa yang Bicol Saro, iba pa yan sa Ako Bicol, yung Bicol Saro dito sa amin sa Bicol, kay Villaperte yan.
Villaperte yan. Hmm. Yung yung 4K party list ng Quezon, kilatan naman yan, yung gobernur ng Quezon, sa kanila yan. Kaya yung mga political dynasties nagtayo ng party list nila. Kaya actually dito nga sa Bicol may time na sila Saldico dalawa ang party list niyan. Yung Ako Bicol saka BHW party list kanila yan. Akala nga nung mga barangay health workers sa kanila yung BHW. Sabi ko hindi, ang BHW ang ibig sabihin niyan Barangay Health Wellness Party. At ang nominee niyan yung pamangkin ni Saldico. O yung anak ni Kitoko, yung sa high tone. Yan yun. Kaya lang hindi daw nila kasi alam yun. O yan yun. Kaya maganda itong ginagawa ni ano. Hindi naman dapat i-abolish ang party list law. Kailangan talaga i-reforma. Kaya ano ito, maganda naman yang sinusulong na yan ni Senador Bam Aquino. Maganda rin kasi yung party list kasi kahit papaano katulad ng yang mga Makabayan Black na yan, katulad ng Makabayan Black, hindi naman sila mananalo kung ang mga kalaban nila ay mga ano, halimbawa malalaban sila na kongresista sa district, hindi sila mananalo sa mga trapo, political dynasties. Pero at least pagdating sa party list, kahit mahirap ang laban, nakakapanalo sila. O, nagkakaroon sila ng boses sa kongreso. Yan yung purpose ng party list law. O, kaya kahit papano ang bayan, kung lalaban yung mga Chichilyok, no, lalaban ng congressman halimbawa sa Batangas, hindi yan mananalo sa mga rekto. Hindi yan mananalo doon. Pero sa party list, nanalo yung akbayan. Yan yung ano, kumbaga kahit papaano, mayroong binibigay na espasyo para sa mga nasa laylayan. Ang problema lang, kinokontrol na ngayon at pinasok na ng mga negosyante, contractors, political dynasties, mga sekta ng relihiyon. Yun yung kailangang i-correct at i-reform. Kaya tama yung gagawin na yan ni Senador Bam ay ni Senador Bam Aquino. Hmm? Ah, hindi i-abolish ang party list law, i-reform. Yan yung ano diyan, dapat diyan. Ah, kung kung magkakaroon ng consultations diyan, a-attend tayo diyan, ang Bunyog. Tulad ng Bunyog. So, marami na sa Enso, maganda makapasok ka sa Kongreso. O kaya lang, ito na nga, kaya nga sumasali ang Bunyog sa party list eh. Pero ang hirap din ng laban. Kasi iisa lang ang iboboto sa party list. Kalaban mo pa, mapipera. Eh, imagine niyo yan. Ngayon naglalabasan yung mga party list na yan na mapipera. Sila Saldico, Tingog ni Romualdez, Garjola nung CWS. Tapos yung party list din yon. Yung Uswag Ilonggo yan. Kaya ano ito. Pero tama yan, ireporma ang party list. Huwag alisin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.